itago nyo na lang ako sa pangalang Alpi. Taong 2012, field trip namin nun. College na ako. Kasama sa itinerary ang Intramuros, Port Santiago at mga simbahan. Mga lumang kalsada, yung typical na tour. Pero dahil mahilig ako sa kababalaghan, excited ako. Hindi lang sa history, kundi sa mga multo na sinasabing gumagala pa rin roon. Natapos na ang tour nang biglang mag-alok si Sir. Kung gusto nyo, may optional night tour kami. Mga 5 lang ang pwede. May kakaunting bahagi ng Port Santiago na hindi bukas sa publiko. Pero baka may maglakas loob sa inyo. Natural, nagtaas ako ng kamay. Bumalik kami bandang 6:30 PM. Madilim na at ang Port Santiago na kanina ay parang normal ay nag-iba. Pumasok kami sa isang lumang piitan. Ayon kay Sir, ito raw ang lugar kung saan ikinulong ang mga sundalong Pilipino noong panahon ng Hapon. May isa raw na kwento tungkol sa isang batang sundalo. Baguhan pa lang, nahuli, pinahirapan, at ikinulong ng mag-isa hanggang mamatay sa gutom. Nung una, normal lang ang pakiramdam ko. Pero paglapit namin sa selda, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok. Ang liwanag ng flashlight ko ay biglang humina. Nag-echo ang bawat yapak. Tila ba may mga aninong sumusunod sa amin kahit 5 lang kami. Ako na lang po ang unang papasok, sabi ko. Tumango si Sir. Pagpasok ko sa loob na selda, bigla akong kinabahan. Amoy kalawang, amoy luma, pero may naamoy akong kakaiba, parang dugo, at may narinig akong tunog, mahina, parang hikbi. Tumingin ako sa sulok. May anino, maliit lang, parang nakaupo. Hindi ko maaninag, pero parang may matang nakatitig sa akin. Nilapit ko ang flashlight at doon ko siya nakita. Isang batang lalaki, marungis, payat, duguan ang uniforme. Nakatingin lang siya, hindi gumagalaw, pero parang may gustong sabihin. Bakit ka nandito? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig sarili ko sa kaba. Bigla siyang tumayo. Tulungan mo ko. Bulong niya. Nangilabot ako. Lumingon ako para tumakbo. Pero nakasarado na ang pinto. Hindi ko alam kung paano. Tinatawag na ako ni Sir, pero hindi ko sila marinig. At ang paligid ko ay unti-unting nagdidilim. Ang liwanag lang ay mula sa batang sundalo na unti-unting lumalapit. Tulungan mo ko. Pumikit ako. Tumulo ang luha ko sa takot. Nang dumilat ako, nasa labas na ako ng selda. Nasa tabi ko si Sir. Pinipigil ako sa pagsigaw. Anong nakita mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Pero mula sa luma kong uniforme na gamit sa field trip, may pulang marka, parang kamay ng bata. At sa sulok ng selda, bago kami lumisan, ay may batang anyo nakasilip sa rehas, nakangiti. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero sa bawat pagtulog ko, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Tulungan mo ko. Ako pa rin po ito, si Alpi. At ito ang ikalawang karanasan ko. Noong unang linggo ng Oktubre, bumalik ako sa Intramuros para magsaliksik. Dahil nga sa karanasan ko sa Port Santiago, parang may kung anong humihila sa akin pabalik. Gusto ko na sanang tapusin na.
pero mas lalo lang akong naaakit. Simbahan naman ngayon. San Agustin Church. Pinakamatandang simbahan sa Maynila. Maganda sa umaga, pero ibang usapan paggabi, lalo na kapag patay na ang mga ilaw at tahimik na ang mga lumang hallway. May mga kwento raw na minsan kapag tahimik na ang paligid, may dumadaan na madre, nakaitim na belo, luma ang kasuotan at laging naglalakad papuntang altar. Pero hindi raw ito madre, isa siyang kaluluwang hindi matahimik. Pinaniniwalaang isa sa mga nagtago ng mga lihim ng simbahan noong panahon ng Kastila. Bandang alas 8 ng gabi, naiwan ako sa loob ng simbahan kasama ang isang caretaker. Mabait si Mang Tonyo, matanda na at matagal nang naninilbihan doon. May mga bisita ba kayong madre? Tanong ko habang nililibot ang paligid. Wala na ngayong madre rito, matagal nang wala. Napalingon siya sa akin tapos bumulong. Bakit mo natanong? Kasi parang may nakita kong dumaan sa gilid ng hallway. Nakaitim, nakayuko. Hindi siya sumagot. Habang binabaybay ko ang hallway malapit sa likod ng altar, biglang bumigat ang hangin. Nawala ang signal ng cellphone ko. Pakiramdam ko may malamig na hangin sa tenga ko. Tapos may marahan akong narinig na hakbang. Tinapangan ko ang loob ko. Hinanap ko kung saan galing. Nang lumiko ako sa likod, nakita ko siya. Isang madre. Nakatalikod, nakasuot ng itim, nakatungo, parang nagdarasal. Magandang gabi po, sabi ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako ng konti. Sister? Dahan-dahang tumagilid ang ulo niya. Sobrang bagal. Nang humarap siya, hindi ko napigilan ang sigaw ko. Wala siyang muka. Parang uling ang buong ulo niya. Wala ring mata. Pero alam mong nakatingin siya. At bigla siyang tumawa. Mahina lang. Paus. Parang may pinanggagalingang galit. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero mula sa likuran ko, narinig ko pa rin ang yabag niya. Pagbalik ko sa harapan ng simbahan, nakasalubong ko si Mang Tonyo. Hinawakan niya ako agad. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta roon mag-isa. Hindi lahat ng madre dito ay para sa dasal. Mula noon, hindi ko na binabanggit ang nakita ko. Pero tuwing dumadaan ako sa harap ng San Agustin, parang may nakasilip sa bintana. Itim ang belo at walang muka. Ito ang ikatlong bahagi ng karanasan ko sa Calle Real. May isang bahay na matagal nang abandonado. Kastila pa raw ang huling tunay na nanirahan doon. Ayon sa mga matatanda, sinumpa ang bahay na yon. Lahat ng pumasok, nawawala. May ilan na raw estudyanteng pumasok para lang sa fun, pero hindi na lumabas. Ewan ko ba kung bakit ako napadpad doon. Buwan ng Nobyembre, ginabi ako sa paglalakad. Para bang may sariling isip ang mga paa ko. Bigla na lang akong lumiko at tumapat sa bahay. Luma ang pintuan, may bakal na gate na kinakalawang. Pero bukas ito, parang inaanyayahan kang pumasok. Nang pumasok ako, tahimik, napakatahimik. Walang alikabok, walang amoy. Malinis ang sahig, pero para bang may nakatira pa rin. Pero sa pader, may mga frame na walang larawan. Mga orasan na lahat ay nakatigil. Lahat ay nasa parehong oras. 3:17 AM.
Umakyat ako sa hagdan, maingat kasi lumang kahoy. Pero hindi ito lumalangit-ngit. Parang may humahabol na yabag sa likuran ko. Pagdating ko sa second floor, may pinto ang bahagyang nakabukas. Sinilip ko at doon ko siya nakita. Isang babae, nakaupo sa lumang rocking chair. Nakasuot ng bestidang puti na parang wedding gown, pero luma. Nakatingin lang siya sa bintana. Hindi gumagalaw. Sino po kayo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla, malalim ang mata. Tapos ngumiti siya. Alas 3 na ba? Tanong niya. Sumagot ako. Hindi po. Mag-aalas 7 pa lang ng gabi. Pero ngumiti lang siya ulit. Dito sa bahay na ito, laging alas 3. Biglang bumukas ang mga orasan sa paligid. Lahat sabay-sabay tumunog. Pero hindi parang kampana. Parang sigaw. Parang huni ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi ka na makakaalis, sabi ng babae. Tinakbo ko ang hagdanan. Pero habang bumababa, para bang umiikot lang ako sa parehong palapag. Paulit-ulit, parang hindi ako makalabas. Lahat ng pinto, pareho ang itsura. Lahat ng orasan, 3:17 AM. Hanggang sa isang boses ang sumigaw mula sa itaas. Umalis ka! At parang may tumulak sa akin pababa. Nagising ako sa labas ng gate, duguan ng siko at tuhod. Walang sino man sa paligid. Pero pagtingin ko sa cellphone ko, 10:43 PM na. Pero ang notification ng orasan sa loob ng bahay, nakuha ng phone ko. You have entered a time loop, 17 AM. Simula noon, di na ako naglakad sa Calle Real kapag lumalalim na ang gabi, lalo na kapag alas 3. Ako pa rin po ito, si Alpi. Ito na po ang huling bahagi ng karanasan ko sa Intramuros. May mga tunnel sa ilalim ng Intramuros, lihim na daan ng mga Kastila noon. Tapos ginamit ng mga Hapon bilang taguan, kulungan at minsan libingan. Hindi ito bukas sa publiko, pero may kilala akong urban explorer. Si Ren, isa siyang vlogger na mahilig sa mga haunted places. Isang gabi, niyaya niya ako. May access ako sa isa sa mga nakatagong tunnel. Tara, 1 hour lang, sabi niya. Pumayag ako, wala nang atrasan. Bandang alas 9, bumaba kami sa isang butas sa likod ng abandonadong opisina malapit sa Baluarte de San Diego. Amoy ng lumang lupa at bakal ang bumungad sa amin. Madilim at ang mga pader ay basang-basa. Umahalik ang tunog ng bawat yabag sa eko ng lagusan. Habang bumababa kami, napansin kong may mga ukit sa pader. Parang lumang sulat sa Kastila. Pero may bahagi na parang kinayod ng kuko. Si Ren, excited pa, nakaunang kamera. Guys, andito na tayo sa sekretong tunnel. May kwento raw ng mga sundalong biglang nawala rito. May sumisigaw daw minsan. Malalaman natin ngayon kung totoo. Pero ilang minuto pa lang, nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumamig. Hindi na gumagana ang signal ng phone. At ang camera ni Ren nag-off kahit puno ang battery. Teka, narinig mo yun?
Tanong niya. Tahimik, tapos may sumagot. Hindi kayo dapat nandito. Mahinang boses galing sa unahan. Maliwanag ang flashlight namin, pero wala namang tao. Nang naglakad kami paabante, may nakita kaming markang kulay pula sa lupa. Parang ginamit ang daliri para magsulat. Labas, habang may oras pa. Si Ren, sineryoso na rin. Alis na tayo pre. Pero sa pagtakbo namin paakyat, para bang humahaba ang lagusan. Hindi kami makalabas. Tumatakbo na kami, pero hindi na namin makita ang simula. At sa paligid namin, may mga mata. Minsan, dumadaan sa gilid ang anino ng sundalo. Walang ulo. Minsan, may kamay mula sa pader na parang humihila sa hangin. Hanggang sa may bumungad sa amin. Isang nilalang na parang tao, pero puti ang balat. Mahaba ang leeg at may bibig sa dibdib. Nang malapit na siyang lumapit, humiyaw si Ren. Sundalo! Tulong! At parang may bumangga sa amin na hangin. Bigla kaming natapon pa atras. Nang dumilat ako, nasa labas na kami ng tunnel. Pag uwi namin, sabay kaming nagkasakit, lagnat at halusinasyon. Ilang araw akong nananaginip na nandun pa rin kami. At may boses na paulit-ulit. Bakit kayo lumabas? Hindi pa kayo bayad. Hindi ko na muling nakita si Ren. Naiwan sa tunnel ang camera niya. Pero 1 linggo matapos ang lahat ng pangyayaring yun, nag-upload mag-isa sa YouTube. Isang video lang, 17 seconds. Maitim ang screen. At ang maririnig sa video, ikaw na ang susunod. Ang tangi kong masasabi sa karanasan kong ito, may pagkakataon sa ating buhay na hindi na dapat natin sinisiyasat at ginagambala pa. Lalo na ang nakaraan. Dahil hindi natin alam kung ano-ano ba ang mga nakapaloob rito. At baka sa pagkakataon na magpumilit pa tayo, ay ito pa ang maging dahilan ng ating ikakapahamak. Maraming salamat sa pagsasadula ng 4 na bahagi ng aking kwento. At mag-ingat tayong lahat sa lahat ng pagkakataon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lawrence. Linggo yun, 4:00 ng hapon. Bitbit ko ang camera ko. Pa-intramuros ako para mag-practice ng sunset shot. Gusto ko sanang konting katahimikan, kaya dumiretso ako sa Puerta Real Garden. Kakaunti ang tao roon, minsan nga wala pang bantay. Pagkapasok ko sa gate, may kakaibang hangin agad ako naramdaman. Mainit ang araw pero malamig ang simoy. May amoy na parang tuyong bulaklak. Parang sementeryo. Kinibit balikat ko na lang. Baka galing lang sa mga halaman. Nag-set up ako. Tinarget ko yung fountain sa gitna. Ganda ng kuha. Medyo dramatic ang ilaw. Sinilip ko sa viewfinder. Pero habang tumitingin ako, may napansin ako sa gilid ng fountain. Isang batang babae. Nakaputing dress, nakaupo at nakayuko. Wala naman ako nakitang pumasok na bata. Siguro anak ng gardener o bantay. Pero teka, parang ang tahimik niya. Parang di siya gumagalaw. Itinaas ko ulit ang camera. Ipo-focus ko sa kanya. Pero pagtingin ko sa screen, wala siya. Tumingin ako ulit gamit ang mata ko. Nandun siya. Pero sa camera, wala. Pumikit ako sandali at inisip na baka pagod lang ako. Nilapitan ko siya.
Dahan-dahan, baka naliligaw lang. Hi Iha, okay ka lang? Walang sagot, nakayuko pa rin, ni hindi gumagalaw. Nakaramdam ako ng kilabot, pero nanatili akong kalmado. Biglang humampas ang hangin, malamig, nanuyo ang lalamunan ko. At doon ko nakita ang kamay niya, nakalapat sa lupa, itim ang mga kuko niya, kulay abo ang balat, parang paso. Gumuhit siya sa lupa gamit ang daliri. Lumapit pa ako para basahin. Lumingon ka. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa likod. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa bata, wala na siya. As in, bigla siyang nawala. At sa lupa, may bagong sulat. Huli ka na. At sabay noon, tumunog ang kampana ng simbahan 3 beses. Wala namang misa. Wala ring tao. Lumingon ako muli. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero naisipan kong tumakbo na paalis. Habang papalayo ako sa Puerta Real, may dumaan sa gilid ng lente ko. Parang puting damit na dumaan sa peripheral vision ko. Pagdating ko sa bahay, tinignan ko ang mga larawan, fountain, halaman, at iba pa. Sa isang frame, sa isang sulok may puting bestida, pero walang bata. At sa pinakahuling shot, may gumuhit sa lupa, linyang paikot, parang may binubuo. At hindi ko na ito tinapos. Inop ko na ang kamera. Kinabukasan, nang bubuksan ko na ulit ang kamera ko, nagtaka ako dahil ayaw nito bumukas. Hindi ko alam kung bakit, kaya dinala ko ito sa isang repair shop. Pero matapos niya itong maayos, lahat ng larawan ay nabura. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Joe Marie, bago empleyado sa isang kumpanya malapit sa Intramuros. Luma na ang gusali, bato ang dingding, at may mga parte na parang hindi na inayos simula pa nung 1940s. Wala akong reklamo, tahimik, malapit sa kainan at magaan ang trabaho. Hanggang isang gabi, nag-overtime ako mag-isa. Bandang 9:00, bumaba na ako. Sumakay ako sa elevator. Ako lang mag-isa. Pinindot ko ang G para sa ground floor. Tapos pinikit ko mata ko sandali. Pagdilat ko, ibang numero ang nakailaw. 13. Walang 13 sa building namin. Hanggang 12 lang. Nagring ang bell. Bumukas ang pinto. Madilim, mahangin. Parang hindi opisina ang nasa labas, kundi parang hallway ng lumang ospital. Puting tiles, sirang ilaw, at tunog ng gulong ng stretcher sa malayo. Tumunog ang speaker sa loob ng elevator. May bumisita. Huwag kang gagalaw. Nanigas ako. May narinig akong papalapit na yabag. Mabagal. Padyak. 1, 2, 3. Tapos may sumilip sa pintuan. Mukhang nurse, pero itim ang dugo sa uniforme niya. Punit ang balat sa muka at wala siyang mata. Ngumiti siya. Matagal ka na naming hinihintay. Pilit kong pinindot lahat ng boton.
di gumagana. Nang umangat ang kamay ng nurse papasok sa elevator, biglang sumara ang pinto. Nag-shake ang elevator pababa. Pagbukas ng pinto, sa ground floor na. May guard. "Boss, galing ka sa taas? Bakit galing ka sa taas? Sarado na ang 12th floor." Sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan, tinanong ko ang admin kung bakit may 13 sa panel ng elevator. Ang sabi niya, wala pong 13 dito. Luma na yung elevator. May mga button na hindi na gumagana o hindi na dapat pinipindot. Matapos yun, nag-resign na ako at naghanap na ng ibang trabaho.